aga. Ako gid akong pagpasalamat sa Ginoo nga makaupudo kamo sa aton online devotion. Kay sa aton pagsugod, pangabay kong tanan sa pagbukas ng mga Biblia in Ephesians chapter 1. Pagbabasahon naton from verse 3 to verse 7. Pero gusto ko man nga pag-aton-an ninyo o pagbabasahon nyo samtang nagpamati kita sa online devotion or pagkatapos ng online devotion pagpalihog pagbabasahon nyo man ang 1 Samuel chapter 17. Kaya dito ang story naton pag magahalin, no? So Ephesians 1:3 to 7. Hambal sa pulong ng Ginoo. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ, according as He hath chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love, having predestined us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will, to the praise of the glory of His grace, wherein He hath made us accepted in the Beloved, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His glory. Before kita magpalayon, mga mitanay, let's pray. Our gracious God, Heavenly Father, we are grateful for this morning that you have given us your word. We pray, Ginoong, gamiton mo yung pulong sa pag-remind sa among pusin o kami bala sa imo tubangan. Ito'y kami, Ginoo, as we ponder upon your word. And again, Ginoo, ginabalik naman sa iyong pagdayaw. In Jesus' name, pray. Amen. So, ang atong story, maghahalin sa story ni David and Goliath, or should we say, God versus Goliath. Sa atong story, makita natin sa 1 Samuel chapter 17, makita natin nga si David was a simple or a young boy pa sa amon nga time. Katagan ko lang sa malipot nga story, no, ang contents ng amon nga story. Sa chapter 17, verse 4, makita natin that there is a man named Goliath from the Philistine. One day, samtang nagahulatanay sila sa pag-battle ang isa kag isa, ang army sang Israel or army sang Ginoo versus the army of the Philistine. May isa ka person, ako nga person, kambal sa sino, ano ka mo, one-on-one kita, no? Mabattle kita one-on-one. Pili ka mo da sa kung sinong ipabattle niya sa akon. Di si Goliath, ako. Intimidating gid ang iya nga mga armor kanang iya equipments. So kung ikaw guro isa ka individual, makasili ka ba? Kasarang ko ayhan magbato ni sa iya. Kutod sa Ginoo, kung tanong bala, may mga butang bala sa atong kabuhi nga amo ginang naton nga question. Kasarang ta bala ma-overcome ang tanan nga mga pagtilaw sa atong pangabuhi? Maka-question kita, ay kaya ko ni ayhan? Or kung may mga people ba nag-criticize o nag-himo sa kalainan sa aton, mas mayo na lang mag-give up. Pero sa mga ginubra sa mga Israelite nini, sa sobra nila kahadlok, nag-cower down sila, nagpalayo sila. Hindi sila yung gusto yung magbato. Sino makasarang na siya man? Kalako-dako na siya. No? Di, amo na bala, no? Amo ni gani, gusto ko subong pagkatunan nato na amo ni nga lesson so that we could know kag ma-remember or ma-remind kita sa liwat kung sino kita balas tubangan sa Ginoo. So, the first point na gusto ko emphasize sa mga story is makita naton sa verse 11. Hambal sa verse 11, when Saul and all Israel heard those words of the Philistine, they were dismayed and greatly afraid. The first point is fear make us forget who we are. Di ba? Pag may dalagkuan nga butang nga nag-abot sa atong kabuhi, do kabugat gid, kabudlay at ubangon gid, no? Do mas hapos na lang mag-cower down kag magpalagyo. Hindi ta gusto i-deal ang mga butang, biskan balaan naton nga hindi niya kabubuton sa Ginoo nga magpalagyo kita sa amon nga mga pagtilaw. Even man sa aton man nga mga sirkumstansya, no? Sa mga kasakitan or maybe sa mga people nga nagahimo sang kalainan, no? Hindi niya gusto sang Ginoo nga magkadlo ka. Ngaman, because once fear arises, more probably you will forget things nga
ginhimo mo, ginpreparar mo ang imo posisyon kung sino ikaw, no? Amo na bala ari giniya sa Balachago na ako until today, no? Nga ga-struggle ko na sa fear, especially bala kung ara ka bala sa magpulpito, magwali ko bala sa pulpito or biskan pa sa diri, no, sa aton online, magatubang ko bala sa tao or magatubang ko bala sa concept sa tao like sa mo ning online ga record ko di pero ti balaan ko gid na wala pa in person nga people nga ari diri apang balaan ko makaabot gini sa tao sa palibot nako, no, kaga nahadlo ka bala nga basi bala hindi maging maayo ang imo pagwali, no? Or hindi bala nami ang imo pag-representar sa Ginoo, no, sa tao nga nagapamati, no? So is ami kadlok ka pero gakalipat ka bala kag tungod sa mo nang kadlok gakalipat ka nagintun-an mo ni gali kag ginpangamuyuan mo ni kag ang Ginoo nagahasiling gid paagi sa bala nga espiritu nga gatudlo gid sa imo amo ning kabubuton niya nga iwali nimo mo manas tanan nga butang, no? Ang basang Ginoo, I will never leave you nor forsake you. Yet gakalipat kita nga ara gali ang atong Ginoo. Hadlo kita mag-share sang gospel, hadlo kita mag-disciple, hadlo kita manindugan sa aton pagtuo, hadlo kita sa mga pagtilaw nga nag-aabot sa atong gabuhi. Amo na blakis na ikaw bala kung isa ka amay mabatian mo or mabalaan mo ang imo kabataan or imo bata nagamasakit. Kaga daw ang ano dira ang daw masakit lang daw hindi lang bala simple hindi lang ubusi po do kisa abla daw oh my God kasarang ko niya yan kakalipat kita we are never alone kakalipat kita that we are the children of God amo nang balyan bala sa Ephesians do mga diri blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ who hath blessed us with all spiritual blessing in heavenly places in Christ. Gakalipat kita. Kita gali, bata na sa Ginoo, kag ang aton amay magagahom. Amo na yung sitwasyon sa mga Israelite. Because abi nila, it is between them against Goliath. Ito sa Ginoo, kung ara ka na sa Ginoo, if you are now the child of God, you are never alone. Actually, ang unang title natin, if you are the child of God, you are never alone. No? If you are a child of God, you are never alone. Hamugin ang imo status. Hindi ka na pagpabayaan sa Ginoo. Natuman na to yan. Ang pag-sacrifice ni Jesus Christ dito sa Kalbaryo. Ginhimo na to sa Ginoo para kita hindi na kita maging alone, no? Hindi na kita maibilin sa Ginoo. Hindi na kita mabayaan sa Ginoo. Kutod sa Ginoo, hindi ka na magkahadlok sa anong pagpilaw nga nag-abot sa imo kabuhi because God will never leave you nor forsake you. Ang problema lang naton is aga kalipat kita. No? Amo na gani kinahanglan naton magbasa pero may Bible, magpangamuyo pero may so that we could always acknowledge God sa aton adlaw-adlaw nga pangabuhi. Kag remind ourselves kung ano na bala ang status naton sa tubangan sa Ginoo. No? Ang mga people, ang mga demonyo na nagawalibot, mga devil, mga entity, mga spiritual entity, wala na sila kasarang sa aton. Greater is He that is in you, that is He that is in the world. No? Bala niya spirito nga sa aton, Ginoo niya mo. Kaga wala niya wala na siya kolbaan sang biskan ano nga entity ng mga tubang sa aton because ang aton Ginoo ang mag-take care sa aton. Kaga may plano na ang Ginoo before pa kita ginbata diri. So hindi kita magkadlok sa kung ano man mag-abot sa katod kabuhi, no? So amo gina first gid tandaan naton, fear make us forget who we are. No? That's why amo gina no. Hindi naton pag-allow ang fear nga mag-overcome sa aton, no? Para giniya
may maabot din niya kadlok, pero tandaan naton, hindi naton siya pag-prioritize, kag hindi naton siya pagpalabihon sa aton understanding that God is with us. Kag kadua, knowing God make us brave. Verse 37 sa Philippians. Si David, hindi siya naging maisog kay tungod nga kasarang siya. Ambal niya, kaya ko gani leon kag mga bears, Ambal niya, hindi niya about sa akon, it is about sa Ginoo. Sa verse 37, ambal niya, David said, moreover, the Lord that delivered me out of the paw of the lion and out of the paw of the bears, He will deliver me out of the hand of the Philistine. And Saul said unto David, go, and the Lord be with thee. Knowing God make us brave. So, amo ni ang reason nga, nabudlayan ka mo magbasa Bible, kang magpangamuyo. Si Satan will try his best to separate you from God's word, to separate you from God's care, for you to remember His word. Nga man, because pag gin-remember mo na, nagaka-empower ka, kag nagaka-remind ka kung sino ikaw. So, ang Yahweh, hindi niya gusto niya ka weak. He wants you to be trembling. He wants you to be fearful so that you will not be as productive as you should be. Amo nang gusto sa Yahweh sa aton. Apang aton Ginoo, always gina-remind niya sa aton that this is not you against the world, but me against the world. It is not, it is whatever is against you is first against me. Diba? Manang bala, diba? Sa pulong niya man, nga, kung ano ang akon pagtilaw, mga pagtilaw na akon, amo giniya, maging pagtilaw man, kay tungod, ang kalibutan nga ini, kay tungod, this is now being controlled by the devil, Satan. It will always not follow the flow of God. You will always be against the flow of the world. Ang maging natanda natin, hindi kita yung maging So, if your life is not against the flow, then maybe you are not following the Lord. If there is no struggle, if there is no challenges, mag-question ka. Manambala sa una sa iyong people ko, basta pa sa isa ko na yung pastor mo niya. If your life is not uncomfortable, kung hindi uncomfortable yung mga buhay, then maybe hindi ka nagasunod sa Ginoo. Because if you stand firm sa Ginoo, there is always conflict, there is always problem, there will always be issues nga imo atubangon. But fear not, because God will be with you. Muna, amo gina, tandaan ginaton tutod sa Ginoo. When you follow the Lord, there is always people against you. So knowledge is very important. Your knowledge about God, about His strength, about His capability, amo ni umaga overpower sang kahadlok nga nagaabot sa aton kabuhi. So amo gina conclusion. Ang question, which identity are we in the presence of a large difficult circumstances? Ano natin ginatubang? Are we cowering? Are we fearful? Gina-prioritize natin ay ng fear? Or are we prioritizing our knowledge about God? Si David, hindi kaya mababla, kabakod kay David, maayogid kay David. Hindi niya. Si David naging maisog not because of his capability. Naging maisog siya because he knows his God. Ang time niya sa dito sa wilderness, ang nagabantay sa kanyang sheep is his moment or his quiet time getting to know the Lord. And through the experiences he have overcome, the lions and the bears, nakambal niya, wala na niya. Si Goliath, hindi niya something that I need to fear for. Because kung masarangan gani sa Ginoo ang mga pagtilaw ko dito sa wilderness,
then the same God who have protected me will protect me against Goliath. So kung ano man, amo na yung gusto ko i-opinion sa inyo man. If problem arises sa atong kabuhi, sometimes we need to look back. Paano gani kung ginluwas ang Ginoo sa una? Kung ginluwas ka gani sa Ginoo sa una, ano kadako ang pagtilaw subog na hindi niya ko sa liwat maluwas subog? Diba? So kabay pa ang pulong sa Ginoo mag-remind sa aton nga pagasaligan siya kag pagatuohan nga He will always be with us and He will always take care of us. Okay? So kabay ang pulong sa Ginoo mag-remind sa aton nga himayaw ng Ginoo sa kung ano man nga circumstansya sa aton kabuhi. Kag kung ano man ang pagtilaw mag-abot, tubangon naton ni sang aton knowledge nga ang Ginoo kaupod gid naton. Ang Ginoo nga makasarang sa pag-overcome sang biskan ano kadagkuan nga pagtilaw. Mga muyo kita. Let's pray. Our gracious God, Heavenly Father, salamat gid kay nagkaupod ka sa amon subong aga. Kag mag-remind sa amon Ginoo na wala sang higante, wala sang pagtilaw, wala sang circumstansya nga mag-abot sa amon kabuhi nga hindi nimo masarangan i-overcome. Gusto mo lang gid Ginoo nga kami magasalig sa imo, kag sa Ginoo, kailangan kami magtubo. And sometimes gusto mo nga ma-experience namon ini so that kami Ginoo maging maayo kag maging mabakod nga Kristohanon. So kabay Ginoo, tuuhan ka lang gid namon sa kung ano man nga circumstansya nga mag-abot sa among kabuhi, kag magatulok lang gyud permi sa imo Ginoo. Knowing Ginoo that you are the God who overcome everything Ginoo. Kag kami man ma-overcome man paagi sa imo bugay. Thank you Lord God. And again Ginoo, gibalik namon sa imo pagdayaw kag pasalamat in Jesus name pray. Amen. Thank you and God bless everyone.